Huwag nating dadagdagan. Huwag na rin natin siyempre babawasan. So, magandang gabi po sa ating lahat. Dalangin ko na nasa mabuti kayong kalagayan. Pabugso-bugso ang ulan dito, may malakas bigla tapos nawawala. Pero sa awa at grasya ng Diyos, okay naman. Okay naman kami at ganun din ang panalangin namin sa inyo. So meron pong 5 numbers under testimony. So number 1, bigyan ko lang ng isang mabilis na preview, testimonies, sharing testimony. Number 2, reports. Number 3, sharing needs and concerns. Number 4, sharing in discussion. And last, number 5, sharing of lives inside and outside the meeting. Okay, so ito pong lahat ay maganda na mapag-usapan po natin. Thank you, Lord. Ayan. Sister Cheng, pakibasa po yung Acts chapter 2, verse 42. Kasi po napakahalaga niya, no? Isa sa mission natin ng simbahan, ang purpose ng Diyos is yung fellowship or koinonia. Alam niyo yan. Yung ating fellowship ay dapat hindi mawawala. At isa po roon ay ang pagsisel group. Ang aking pong katanungan, kayo po bang lahat ay uma-attend ng cell group? Kasi po hindi pwedeng biglang leader lang tayo agad eh. Napakalaga na member muna tayo ng isang cell group. For us to be recognized, naging part tayo ng isang small group. So for us to be a future small group leader, hindi pwedeng hindi tayo ma-attend ng cell group or pa-absent tayo. Sa atin dapat unang makita yung testimony na we really see the importance of our cell groups. Okay? So part po yan na prerequisite yan bago tayo mag-handle ng small group. Yung ating consistency sa pag-attend ng mga small group natin bago tayo mag-lead, no? Sige po. Acts chapter 2, verse 42. So yun po yung magsama-sama bilang magkakapatid. Yun po yung fellowship. So sa ating po pagsasama-sama, ang part po ng sharing natin is pag-share ng ating mga testimonies. Yung testimony po, kailangan malinaw sa atin ang ibig sabihin. Ang testimony ay pagbabahagi ng ginagawa or ginawa ng Diyos sa ating buhay. Excuse me. Puro testimony, ang bida si Lord, hindi tayo. Minsan kasi may mga testimony na kayo as part ng cell group, parang siya yata ang magaling, hindi yata si Lord. Oh, papasalamat ako kay Lord. Ganda ng opening. No? I want to praise and thank the Lord. Salamat sa Lord. Thank you, Lord. Kasi na-promote po ako. Salamat sa Lord. Kasi po ang galing ko po sa sa opisina namin. Ako po yung laging pinakamaaga doon. Tsaka po talagang ginagalingan ko po sa parang hindi yata testimony ni Lord yan. Ikaw ata ang bida dyan. So, ang testimony po ay isang mga personal nating mga storya o kwento na talagang kumilos ang Diyos sa buhay natin. Na nakikita mo yung kamay ng Diyos. Hindi po ito patungkol sa sarili natin kung paano natin ipapakita na magaling tayo, ganito yung kaya natin gawin. Ito po yung pagpapahayag, pagkukwento kung gaano kagaling ang Diyos. No? Gaano katapat ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos. Dapat ganun yung kwento. So, part po ng small group leader, kapag may mga ganong sharing, ulitin nyo. Brother, sister, praise the Lord, no? Kasi si Lord ang nagbigay sa'yo ng trabaho, no? Alam mo kung bakit ang galing mo, brother, sister? Kasi it is the Lord who gives you the ability to produce wealth. Si Lord ang nagbigay ng talent mo. Si Lord talaga ang dapat papurihan dyan. Amen. Salamat sa testimony mo, brother, sister. Hindi mo pababayaan na ganun. Importante yung ating pagko-correct, no? Doon sa testimonya ng mga tao. Kaya kapag tayo po ay assign as a small group leader, kailangan tingnan mo maigi. Marinig mo kung saan gagaling yung tao. Kung gusto niya bang itaas ang Diyos o gusto niya itaas ang kanyang sarili. Napakahalaga po noon.
Kasi kapag naitataas ang Panginoon, na-encourage yung mga tao. Kasi parehas tayo ng Diyos na pinaglilingkuran. Ang problema kapag sarili ang tinataas, hindi naman lahat ng tao pare-parehas. So instead na ma-encourage, so discourage pa. So, kailangan makita natin sa kwento, sa patotoo na si Lord talaga ang gumawa. So, hindi yun sa sarili natin. We acknowledge the hand of God, the favor of God. Kasi po kapag ganun ang testimony, kapag nasi-share ng testimony na talaga si Lord ang tinataas, nakaka-encourage yun, nakakapagpalakas yun ng pananampalataya. Pag naririnig lang, paano ka tinulungan ng Diyos, sinagot ng Diyos ang panalangin mo, nagkakaroon siya ng pag-asa, tutulungan din siya ni Lord, di ba? Kung magka-problema ka, mas malaki yung problema mo sa problema niya. Siya, nawawalan na siya ng pag-asa. Pero narinig niya kung paano ka tinulungan, laki ng problema mo. Alam sa testimony, makikita natin dito rin yung hindi lang yung pagtulong ng Diyos. Tingnan nyo rin po rito kapag magte-testimony, meron bang attitude na nabago? Meron bang mga maling attitude na hindi na nakita? Diba? So, meron kasing nagte-testimony na binless siya ng Panginoon, kumilos ang Diyos, pero yung attitude, ganun pa rin. Hindi tama. Kasi above the blessing, above the things na pwede nating matanggap, ang pinakamagandang patotoo ay ang pusong na bago. Amen ba, mga kapatid? Nabago ba tayo ni Amen. Lord? Amen. Amen. Kasi pwedeng nabago ni Lord ang bahay mo, ang bulsa mo, ano pa, letter B. Bahay, bulsa, bigyan ka ng maraming bagay, pero kung ang buhay mo parehas pa rin, hindi ka pa rin talaga, hindi nakakalugod yun kay Lord. No? O, kailangan makita natin yung testimony na changed life. At makikita nyo yan, pag may mga pagsubok, paano tayo nabago. Pag may mga pagpapala, paano tayo nabago. Pero syempre, bilang future small group leader, tayo po yung model. Tayo yung leader. Kaya bago tayo mag-lead, kailangan meron po kayong personal testimony. Yung encounter nyo kay Lord. Sa mga ministry leader, binigyan po natin sila ng assignment. Yung mga leaders sa church, meron silang assignment. Mag-share sila ng testimony nila. Pinasa nila yun sa akin. Part po yun. Kasi paano tayo magli-lead kung hindi naman talaga tayo nabago ng Diyos? So, as part ng small group leadership, tayo mismo, kayo pong lahat na narito, meron po dapat tayong patotoo. Kaya si Snobby, lahat po ng part ng small group leadership, mga future small group, kailangan meron silang testimony. Pasa sila, ha? Yung mga hindi pa yung nasa akin, okay na yon. Pero yung mga hindi pa nagpasa sa'yo dito, maganda makapagpasa. Sino tayo noon? Anong buhay natin? Paano tayo natagpuan ni Lord? Anong simbahan? May nag-invite ba sa atin? Kailan tayo tumanggap? Ano yung mga nabago sa buhay natin? Yun ang patotoo. No? More than the new blessings of car, house, maganda po yan. Trabaho, maganda yan. Pero lahat yung ating buhay na nabago. So sa atin po magsisimula yun, no? Yung ating pagpapatotoo. So, minsan kasi yung testimony, iniisip ng iba, kailangan yata yung testimony ko, dramatic powerful talaga di ba? May drama. Alam mo yung may share ng ibang, ang lulupit ng testimony, di ba? Halos mamatay na, halos magkasakit. Hindi ka naman mag-iimbento. Di ba? Gusto lang talaga kung paano mo nakilala ang Diyos, di ba? Ako, simple lang yung testimony ko, pero marami nakaka-relate na akala ko pupunta ako sa langit kasi mabait akong bata. Pero hindi, nalaman ko na Romans 3:23, lahat ay nagkasala. Bagsak sa standard ng Diyos. At through that, nagkaroon ako ng change heart. Sa Bible study, doon ako nakatagpo kay Lord. So, yung iba na nakatagpo nung sila yung nagkaroon ng sakit, halos sila yung mamatay, halos sila iba, minsan simple lang Huwag niyo pong dagdagan. Hindi tama po yun, no? So, kailangan yung totoo lang.
So, ano ang mga paraan ng Panginoon? Sige, testimony. Pangalawa, number 2, is yung ating sharing sa praise reports. Una, testimony. Sa sharing natin, kasama din yung praise report. So, sa cell group, maganda po, meron tong versatile. Ibig sabihin, iba-iba. Yung ikaw ang mag-share ngayon testimony o ikaw magpe-praise report maganda 'yon. Maganda po 'yon para makilala ng lahat ang bawat miyembro. Pero malamang yung testimony ikaw muna as leader, di ba? So, pag sinabi pong praise report, praise, pagpupuri, pagpapasalamat sa mga ginawa ng Diyos, no? Ano ba yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin this week? Ano ba yung mga problema na pinagdaanan mo na tinulungan ka ng Diyos? Ano ba yung mga kabutihan ng Diyos sa iyong buhay? Napakahalaga po niyan. Minsan, hindi natin napapasalamat yung mga araw-araw natin tinatanggap eh. Diba? Sister Grace, pakibasa po yung Psalm 103 verse 2. Psalm 103 verse 2. So, tinuturuan natin ang mga tao na maging grateful o ma-develop yung gratitude. Kasi pag may gratitude ka, nagbabago yung pagtingin mo sa buhay. Yung pananaw mo. Hindi natin sinasabi na wala ka na magiging problema, pero nakikita mo yung pagpapala kahit may problema. Natututo ka na makita na kahit anong dumating sa buhay mo, kasama mo si Lord eh. Yun eh. Kapag lagi tayo nagpapasalamat, mayroon pa rin mga blessing na pagpapasalamat. Sige sis, pakibasa po. Mga awit, chapter 103, verse 2. Sabi po rito, si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Amen. Thank you, Huwag daw Lord. kalimutan, no? Huwag kalimutan. Gusto ko lang pong i-remind sa bawat isa. Yung ating mga praise report and testimony, minsan paulit-ulit, okay lang din, pero mag-grow tayo doon. Tingnan natin yung mga ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi minsan dumarating sa mga leaders, yun at yun yung sinishare di ba? Wala ka bang bagong pakabutihan si Lord? Meron. Yun ang i-share natin. Huwag natin kakaligtaan yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi lamang sa mga malalakiang bagay, kundi kahit sa mga pang-araw-araw nating buhay. May healing, may answered prayer, binigyan ka ng Lord ng wisdom sa decision, may blessing sa family. Di ba? Ngayong tag-ulan, ano yung pagpapasalamat nyo? Ako, pasalamat ako kay Lord. Gusto ko i-share sa inyo na sama-sama kaming pamilya. Walang pasok si Josiah kapag pahinga kami, pero sama-sama kami rito, nagtiklupang kami ng mga damit. Thank you Lord, kasama ko mga anak ko, nakakausap ko sila. Diba? So yung mga ganung bagay, magkakaroon ka lagi ng ibang pananaw. Hindi mo lang nakikita yung bagyo, nakikita mo yung buhay na binago at patuloy na pinagpapala ng Diyos. So bilang small group leader, maganda makagawa ka rin ng mga listahan, mga ipagpapasalamat mo kay Lord kasi minsan sila wala nahihiya o hindi pa alam. Magkaroon tayo ng, di ba, although meron tayo yan kasi minsan nakakalimutan natin yung mga answered prayer. Ang dami na kayong sinagot ni Lord, praise God. Di ba kailan nagsimula yung prayer warriors? Patuloy na sumasagot si Lord sa panalangin. Pag binalikan natin yan, makikita mo yung katapatan ng Diyos Huwag natin kalimutan. So, natin na yung prayer warriors, answered prayers natin. Di ba naalala niyo si Joshua? Si Joshua, nung nakatawid sila sa sa Jordan River, may pinagawa si Lord sa kanya. Ano pinagawa ni Lord sa kanya? Sige nga, pakibasa po. Sister Noemi, sa Joshua chapter 4, verse 6 to 7. Napakalaga po niyan. Ito sa panahon natin, yung ating prayer notebook, yung ating mga spiritual request, mga prayer request sa ating kay Lord. Sige sis, pakibasa po.
Diyan ba si Sis Noyes? Ayan, sis. Good evening po. Joshua Evening. 4:6-7, Pastor. Opo. Sabi dito, to serve as a sign among you in the future when your children ask you, what do these stones mean? Tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. These stones are to be a memorial to the people of Israel. Amen. Thank you, Lord. So ano yung pinagawa sa kanya para maalala nila yung miracle? Pinaglagay sila mga memorial stones. Stones. May mga bato doon sa Jordan River. Kasi bumukas yun eh. Nung tumawid sila sa river, nung tumapak yung mga priest. Stop yung flow. Naalala ko kahapon kasi naglilinis kami ng opisina. Tuwang-tuwa si JD doon sa malaking notebook na itim. Sabi niya, Dad, journal mo to. Ang daming mga ginawa ni Lord sa buhay mo. Ang daming mong sinulat dito. Nakatabi yun. Mga devotions natin kay Lord. Hindi natin kinakalimutan. No? Kasi totoo eh. Makakalimutin tayo pag natanggap na natin yung answered prayer, di ba? Nakakalimutan na natin. Parang yung 10 ketongin yan Pinagaling na sila, isa lang bumalik no? Kaya yung praise report po ay napakalaga. Kasi dito nare-remind tayo na may buhay na Diyos na kumikilos. At nakakapag-encourage yun sa iba. May buhay na Diyos na sumasagot sa mga prayers natin. At dapat tayo magpasalamat. Kasi kasama pa rin natin ang Panginoon. Kahit hindi pa sinasagot ng Diyos yung ating sariling panalangin. So una, testimony, share tayo. Pangalawa, praise report. Pangatlo, maganda rin po malagay natin yung sharing ng mga needs and concerns. Yung mga needs, yung mga pangangailangan. No? Sister Novi, pakibasa yung Galatians 6 verse 2 regarding sa pagtutulungan. Galatians 6 verse 2. So, sharing our needs and concerns. Hindi lamang praise report, testimony, but also our needs. Amen. Ang sabi po dito sa verse 2 po, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Amen. Yun, praise God. Yung pagdadala po ng mga bigatin, burdens, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Si Jesus, binuhat niya yung krus. Dapat tayo ay magtulungan din sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Minsan po kasi sa small group, mapapansin niyo yan, dapat mawala to, yung pagkukunwari. Hindi sa lahat ng oras na okay ka, okay ang lahat. Dapat maramdaman ng bawat member na itong small group na to, hindi to pagandahan ng buhay. Na kailangan magandang ipoportray ang buhay ko. Actually, we're broken. That's why we need each other. Magtulungan tayo. Kailangan natin magtulungan. May mga kaya tayong gawin, hindi na kayang gawin ng iba. May hindi tayong kayang gawin na makakatulong sa atin yung iba. Hindi tayo perfect, tandaan yan. Ang church, ang small group, hindi gathering ng mga perfect people yan. Ito'y komunidad na kung saan talagang nangangailangan tayo ng Diyos. Nangangailangan na tayo ng tulong ng bawat isa. We share. We carry each other's burdens, our needs, our concern. Nagsisimula uli yan sa leader. Sa pag-share. Hindi dapat itago. Una, yung mga spiritual struggle natin. Pag-pray nyo ako kasi spiritually, talagang kakaroon ako ng challenge. Meron akong kailangang attitude na baguhin. Tulungan mo akong mag-submit. Tawa ko, pag-pray nyo ako. Alam nyo, doon papasok yung humility. Kasi ang mga taong ayaw aminin ng kahinaan, malakas na sila. Pride. Ayaw mong makita na mahina ka, minsan pride yan. May mga concern ba tayo sa family na hindi naman ganun ka-sensitive? Pagpe-pray, yung anak, pray natin yung anak ko para lalo siyang
Minsan yung financial difficulties. So, syempre, nasi-share nyo na yan. Mga health problem, emotional challenge, di ba? Pero dapat maging honest po tayo. Kailangan meron pong mga members na talagang nagsasabi na, pag-pray nyo po ako mga sis, mga bro, hindi ako okay. Napapagod na po ako physically, emotionally, hindi ko po alam eh. So, paano tayo magre-respond sa mga needs and concern? Unang-una, syempre, pakinggan muna natin. Huwag agad tayong mag-advise. Makinig muna tayo. Pangalawa, pag napakinggan mo, sige, ipanalangin natin sa Diyos. Maganda nga maisulat nyo yan eh. Si ganito ang issue, walang journal. Si ganito ang issue sa anak. Si ganito ang issue, finances. Si ganito ang issue, mayabang. Si ganito ang issue, madaldal. So, kita mo yun eh. And then, papanalangin natin. Huwag agad magbibigay na, hindi, kaya mo yan. Diyan si Lord. Makinig muna agad. Unahin natin makinig. And then, papanalangin. Tayo yung mga piniling mga pastol. Titingnan mo muna kung ano yung kalagayan. No? Merong sinabi sa Proverbs 18:13. Sister Cheng, pakibasa. Proverbs 18:13. Maganda to, kapatid. I-note nyo yan. Kawikaan. Ah, 18 po. 13. Sige, sis. Sige, sis. Nawala ata. Ako ba nawala? Okay, sige. Yes. Opo. Hala, nawawala ka ba, sis, o ako? Ako na lang po, Pastor. Sige, sis. Proverbs 18 verse 13, hangal at kahiya-hiya ang taong sumasagot sa usapan ng hindi mo na nakikinig. Amen. Nako. Hangal at kaya. Yung sagot na sagot, di mo na nakikinig. Tandaan natin yan, ha? Kaya, pakinggan muna natin. Anong kailangan niya? Anong mga kailangan? Papanalangin. Pakinig. Yung kailangan mga mapapanalangin sila, yan ang kailangan nila. So, pag meron din pong nagsishare ng mga personal problems sa atin lang, sinasabi na, kayo lang po di ba? Oo, sa ating dalawa lang makakaalam. Ako at ang buong simbahan. Di ba? Chismosa pala yung cell group leader, di ba? Senior na sa lahat. Panatilihin natin, usapan na natin yan. Kung medyo mabigat, i-share mo sa amin. May mga ganong sharing, medyo sensitive, mabigat. Sinare nung small group leader, nung leader natin sa akin. Oo nga, no? So, ang ginawa natin, kailangan gawin. Kung mayroong serious danger, issue ng leaders. Pero pag tingin mong naman, sakto lang, hayaan mo na muna sa'yo. Pag hindi natin alam ang sasabihin, may mga shinare sa atin, sige nga, pag hindi mo alam, sis, brother, ito nangyayari. Pagot. Paano ba to? Paano kaya natin? Ano sasabihin nyo? Ang sasabihin nyo, hindi, siyempre kasi minsan tayo gusto natin talagang kala mo, papangaralan natin. Maganda naman yun, di ba? Pero minsan talagang hindi natin alam eh. Kung ano sasabihin, i-advise, di ba? Ano advice natin? Pinaka-the best. Sabihin mo muna, ganito. Brother, sister, salamat at pinagkatiwalaan mo ako. Di bale, papanalangin natin yan. Pagpe-pray kita. Yun ang pinaka-safe. Kasi baka magkamali ka ng sagot eh.
So, pinaka-safe, pag di mo alam yung sagot, tatanong ka sa akin, Pastor, ano naman sasabihin dito? Pero huwag mo sabihin na hindi mo alam. Ang share mo, salamat sis, sa sharing mo ha. Sige, pagpe-pray kita. Yun ang pinakasusi doon, kapatid. Pag may mga needs, may mga concern, may mga katanungan, maganda rin po na pag-uusapan. So, testimony, praise report, sharing ng needs and concern. Pang-apat, sharing in, Discussion. ayan, maganda po nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang puro kwentuhan, sharing, testimony, pero syempre, hindi lang laging lecture, no? Hindi laging parang si pastor, tapos nag-sermon ka, may pangalawang service ka dyan. So, kailangan din po natin makita na kaunti-kaunti, no? Magkaroon tayo ng siguro tawag dito, personal application. Ayan, pakinote nyo yun. Ngayon, merong diniscuss. Sunday service, may cell group kayo. Bukod dun sa mga sharing, praise report, needs and concern, magkaroon din po tayo ng sharing in discussion. Ano bang mga natutunan mo sa itinuro ni Pastor? Paano ba natin anong natutunan mo doon? Paano mo i-apply sa buhay mo? Yun ang pinakamahalaga, di ba? Sis Lola, pakibasa, James 1:22. Ang ganda niyan. Ano natutunan mo doon sa itinuro kanina? Ano yung kailangan natin baguhin? Di ba? So tayo po bilang facilitator, bilang leader, hindi tayo lagi ang nagsasagot. Bigyan niyo po ng pagkakataon yung mga tao na magsumagot. Para sumagot, bigyan niyo ng tanong. Sige. Sabi po dito, huwag lang kayong makinig ng salita ng Diyos, kundi gawin din ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang inyong sarili. Tuloy mo sis. Hanggang 25, maganda po yan. 23. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos at hindi naman niya ginagawa ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong nananalamin. 24. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis ito at agad kinakalimutan ang kanyang itsura. 25. Subalit, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagtupad sa ganap na kautosang nagpapalaya sa tao ay pagpapalain ng Diyos sa kanyang mga gawain. Siya ang taong hindi tagapakinig lang at nakakalimot agad ng kanyang narinig, kundi ginagawa rin ito. Amen. Amen. Ibe-bless tayo ni Lord kapag So, ayun po, magtanong po tayo, especially in Sunday service, yung small group ninyo. Magkaroon po ng discussion, no, sa bawat ministry. Sa discussion, hindi tayo nagsasalita, sagot ng sagot. Let others share their answer. Ano yung mga life application, personal application. Paano mo i-apply ngayong linggo? Ano yung mga kailangan baguhin? Ano yung mga natanggap mo? Kasi totoo, kapag nag-share siya, minsan yung sharing niya, ay oo sis, ganun din pala ako. So mas lalo nating naiintindihan, hindi nakakalimutan yung salita ng Diyos. Kasi minsan pagkatapos ng service, di ba? Yung Word of God, so wala na, kalimutan na, nung lesson, wala na. Pero alam nyo bilang part ng small group, malaki po kayong tulong sa pagbabago ng mga tao. Kasi pinapaalala nyo, paano mo ito i-apply sa buhay ninyo. Bigyan natin silang pagkakataon mag-share ng understanding nila personal. Hindi natin alam, yun ay aral na sa atin, di ba? So magkaroon din po ng discussion sa bawat cell group. Minsan wala pong nagsasalita. Bakit kaya? Wala pa lang natutunan, no? Minsan isang tao lang yung nagsasalita, puro lang ikaw Pero in a way, matcha-challenge po sila dyan. Alam nyo, nakita ko kapag meron tayong discussion, gaya na sa prayer and fasting. Pansin nyo yan sa small group nyo, di ba? Kapag prayer and fasting, may discussion, may mga question, kapatid, active yan Ako sasagot sa ganito. Ako, pwede ba ako magdagdag? Di ba? Active sila
Why? Kasi mismo sila, nabibigyan sila ng opportunity mag-share. So, bigyan niyo po ng ng pagkakataon yung mga tao. Lahat halos sana mabigyan, lalo na yung mga hindi nagsasalita. Paano pag may mali doon sa kanyang pangunawa? Anong gagawin ni leader? Anong gagawin? Sagot po. Correct. Yeah, iko-correct. Pero yung pag-correct nyo, maging maingat kayo ha. Siyempre, wala naman pong hindi masakit na correction eh. Lahat naman, siyempre, ma-hurt tayo. Pero pag merong grace, maganda delivery natin. Ang goal natin sa correction is para maitama, lumago, hindi mapahiya. Naintindihan niyo yun. Praise God. Salamat sa sharing mo, sister. Pero, ang Diyos ay iisa. Pero tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Tama, iisang Diyos. Pero tatlong persona. So, kailangan matuto tayo pag medyo mali yung doktrina. Kaya naman ako pupunta sa langit. Kasi syempre, mabait ako eh. Gumawa lang kayo ng mabuti, diretso kayo sa langit. Alam mo, brother, salamat dahil nabanggit mo yung patungkol sa pagpunta sa langit. Alam mo, ang mabuting gawa, pagiging mabait ay bunga. Bunga yan ng mga tumanggap na ng buhay na walang hanggan. Ang makapagdadala sa atin sa langit ay ang pananampalataya kay Kristo. At ang bunga, brother, sister, mabuting gawa. Yan. So, malinaw po yun, no? So, kailangan makita natin kapag may mga maling sagot, ikinukorek natin. Yung iba nga, di lang mali, lumalayo sa discussion, di ba? Ang topic nyo, faith, di ba? Pumupunta siya sa nagte-testimony mag-isa, no? Wala naman sinabi siya yung testimony. Ilan nagte-testimony, brother, sister, salamat sa sharing mo, Balik tayo, punta pa tayo sa natin, sa topic natin. Di ba? Kailangan, ibabalik mo, facilitator ka di ba? Ito po panghuli, number 5. Sister Cheng, ano yung panghuli? Sharing of lives inside and outside the meeting. Okay. Actually, parang nagagawa nyo naman ito. So, ang mga tanungan, ang kwentuhan ay hindi lamang sa sermon, hindi lamang sa salita ng Diyos. Yung small group po ay hindi natatapos sa church setting. Kahit nasa labas tayo. Nagkatanong, kamusta? Marunong ka na magluto? Anong niluto mo? Di ba? Kamusta yung yung trabaho mo? Mahirap ba yung ginagawa mo sa opisina? Ano ba yung binibenta mo, kapatid? So, napakahalaga po yung sharing inside and outside. Hindi lamang patungkol sa pag-worship. Malapit na birthday mo, kamusta yung sasakyan mo? Gawa na? Nagpa-check up ka ba? So, kahit po yung mga personal na pangyayari sa buhay nila, doon po makikita yung tunay na pag-aalaga. Hindi lang bastang programa yung cell group. Tandaan nyo, discipleship yan. And discipleship, hindi lang po yung every Sunday. Daily yan, araw-araw. Hindi lang may attendance ka, meron kang closing prayer. Pero wala naman tayong relasyon, hindi natin kilala yung tupa. So doon sa mga bagay na inside and outside the meeting ng church, doon po tayo mas lalong nagiging malapit sa bawat isa. So, hindi lang magturo, kundi to really make disciples. Kaya nga, si Jesus, kumakain siya kasama ng mga disciple. So, hindi lang laging sa panahon ng pagtuturo, mga pagkakataon na lalabas, band and belong, kwentuhan, ano yung mga pinagdaanan, ano yung mga personal na mga problema ng pamilya, ano yung mga victories. So, through that, yung mga tao, meron talaga silang lugar na mag-share
ng kanilang buhay, hindi lang church life, kundi their whole life, family, finances. At nakaka-experience sila ng mga taong talagang may nakikinig. At ipinapanalangin sila para patuloy silang lumapit kay Kristo. Hindi lang lumapit, kundi lumago sa ating Panginoon. So ito pong 5 bagay na ito napakahalaga. No? So sa mga small group natin, as part ng small group training natin, sharing ng testimony, praise report, needs and concerns in discussion, lives, both inside and outside of the meeting, ito yung mga sharing natin. I-score ninyo sa mga may cell group na. Evaluate ninyo. Saan kayo sumusobra? Saan kayo nagkulang? Okay? Sa mga may cell group na po, mga kapatid, ipaki-PM. No? So, lagyan mo dyan, testimony, sharing testimony, praise report. 10 being the highest. 5, sakto lang. 1, kulang. Di ba? Parang 1 to 10 yan. So, kailangan maganda, 10 lahat yan. Pero tingnan nyo, evaluate po ninyo, saan tayo nagkukulang dito. At kung saan tayo kulang, pakisend po sa amin. No? Para makita ko rin kung paano natin matutulungan. Ano nga, regarding sa sharing? Salamat sa Diyos. Meron kayong gustong idagdag? Si Ninang Ellen, meron ka bang gustong dagdag, Ninang, mga sharing? Good Lord. Tita Ami. Pastor, sa labas po ako, nakikinig po ako. Sige po. Tita Ami. Meron ka bang gustong idagdag, tita? O ano? Si Sis Lola. Ano? Wala naman po. Very clear po lahat. Okay, sige. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Mag-pray tayo. Salamat po, Lord. Tulungan nyo kami, Lord, paano kami maging successful bilang small group leader. Fill us with your Holy Spirit every day. Patuloy naming mahalin ikaw, ang gawain ng mga tao,